Luzon, Visayas, Mindanao, buong Pilipinas nakikisaw-saw. Handa na ba kayong magpayanig sa talakan? Ang inyong nag-iisang Barangay Hall on Air ay pupunta na mismo at dadayo sa inyong mga barangay. Wow! Mag-uusap tayo, aayusin natin ang mga problema nyo, one barangay at a time. Naginip na usapan, pati na buong mga yan. Diskusyon na may resolusyon. Sa kauna-unahang talakserye sa telebisyon. Face-to-face na with pambansang kapitana, Chang Ami Perez. Hello mga kapampangan! Love namin kayo! Aba, handa na kayo sa talakan? Saan ba kayo? Sa Bula o sa Bude? Sa Brian, ready na rin ba? Excited na mga misis dito, Hans? Yung mga katabi mo ba? Kami rin, Chang, kanina pa kami nag-aantay. Sausawa na! Saan ba tayo? Uy! Merry Christmas at face-to-face na! Gusto mo bang makisaw-saw tara ng kaibigan? Mga yan ay solusyonan. Face-to-face. Sinong sisita mo? Face-to-face. Sinong ngingiti? Face-to-face. Ang mga problema? Face-to-face. Pag may talikuran, harapin mo face-to-face. Mayagkat! Panapon! Kekongan, mga kapatid! Tignan nyo, Paskong-Pasko na talaga! It's the season to be jolly, kaya parinig muna kami na dyan ng isang pamaskong wow! Nakikipasko po ang Barangay F2F dito sa Municipal Plaza ng Barangay San Nicolas 1, Magalang, Pampanga. At dito makikita ang mga nagagandahang mga parol na swak ngayong Kapaskuhan. At syempre, bukod dyan ay kilala ang bayang ito sa napakasarap na mga pagkain tulad ng tosino, sisig, dito masarap, diba? At pakbet! Talaga? Dahil ito lang naman ang tinaguri ang culinary capital of the Philippines. And speaking of delicious, abay, sarap na sarap din sa pagbibigay ng komento ang ating mga sausawero mula sa ating fan page sa Facebook. Ito ay galing kay Ma'am Yossi ng Switzerland. Ay, nakakainis! Wala nga palang face-to-face bukas. Grrr! Chang Ami, pwede bang magka-face-to-face na lang din kayo pag weekend? Aba, wala na talagang pahinga? Para hindi kumpleto kasi ang araw ko kapag walang F2F. Hindi kaya addiction na ito. Pero okay lang. Hindi naman ito yung tipong dapat iparehab. I just love the learnings that I'm gaining every day while watching your show. More power po at sana hindi ako kundi madami pa ang ma-addict sa inyo, sa show ninyo dahil ito lang ang sa amin ay worth addicting for. Thank you so much sa iyo, Ma'am. Sa lahat ng mga kapatid natin sa Switzerland, kamusta po kayo? Sana nga ay patuloy na dumami ang mga F2F addicts at sabay-sabay tayong matuto sa mga kwento ng buhay ng mga ating nagiging bisita. Bago po muna ang lahat, binabati rin namin si Monsignor Noe Thomas at sa lahat ng Filipino community sa Paris, France na lagi ring nanonood sa atin. Hello din kay Father Angelo Franciscan mula naman po sa Jerusalem sa Israel. Kamusta po kayo? Happy birthday din kay Oscar Lunca at syempre sa mga loved ones ko na nagse-celebrate ngayong December ng kanilang birthday. Belated happy birthday syempre sa aking mama, Mama Dal. I love you and happy birthday sa papa ko. Happy birthday, Papa Dal. Sa aking pinsan na si Miss Lorna Tolentino, ang ating glamorosa. Happy birthday sa iyo, Kas! At ang aking little cackle, ang aking little Michael Jackson na si Sean Kyle, ang aking bunso. Happy birthday, Kylie! We love you! At
At syempre, mula pa rin po dito sa Pampanga, ako po ang inyong pambansang kapitana, ang inyong Chang Ami, na hindi magsasawang magpaalala sa inyo na kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. At syempre, kasama pa rin natin ang mahal nating ng mga Pampanggenyos. Kumain na kaya siya ng sisig? Sa tabi ng riles ng tren, dun masarap kumain. Ang aking kapatid na si Hans Mortel, di mo alam yun, ha? Magandang hapon, mga sausawero at sausawera. At Chang, yung sisig na tikman ko kaninang lunch. Tapos, merienda, nagtamales kami. Aba, at meron pang marami pang naiwang pagkain doon sa ating dressing room. Kaya, halika na, simulan na natin ito. Ipakilala na natin ang ating mga kasama. Unahin ko na ang ating legal expert, Attorney Benedicto Acosta Jr. Ang ating naman siyempre family counselor and Doctor of Psychology, Dr. Camille Garcia. At siyempre ang ating Reverend Father Spiritual Advisor, Father Albert Mecaidor. Mga kapatid, ang ating trio tagapayo. Nabubusogin tayo sa aral ngayon, pareho ng pagkabusog natin sa mga masasarap na pagkain. At Pasko Chang, saktong-sakto, ang mga bisita natin, aba, magninang. Pero, bakit parang hindi nagustuhan ng nanay ng inaanak ang aginaldo ng ninang sa kanyang inaanak nga? Eh, paano nga kasi si Ninang na in love raw sa kanyang inaanak? Jingle bells, pero kay nanay, di carry bells. Kung dati si Ninang nagbigay ng pakimkim, ngayon, sa inaanak, siya'y nagpatikim. Yeah. Ito ang ating face-to-face issue of the day. Wisit na wisit si Ate Larina dahil sa dinami-dami ng babae sa mundo. Hindi naman sila umaamin. Wala naman daw yung ba't ako naniniwala sa mga chismis. Bata pa po yung anak ko. Tsaka hindi naman po dapat mangyari yung ganun. Hindi totoo yung nanginandi ko po. Nililigawan niya ako. Hanggang sa nagkadibilupan kami. Manda ka sa akin pag nagharap tayo. Pati ba naman ako kinakatalo mo? Nakikiusap siya sa akin. Mahal daw niya ako. Wala kang magagawa. Sulian na kaya talaga ng kandila? Face off na! Dito lang sa Face to Face! Mga ka-face-to-face, ano ang gagawin mo kung ang iyong kumare ay napag-alaman mo na may relasyon sa iyong anak? Ito po ang pinagdadaan ng issue ngayon ni Ate Larina Cabrera. Pasok! Magandang hapon po, Ate Larina. Ilan po ang anak natin? 6 po. 6. Opo. Etong sinasabing anak po ninyong na-in-love sa ninang, ilang taon na po ito? 23 po. 23. Opo. Pang ilan po ninyo ito? Panganay. Panganay. Okay po. Anong pangalan ng kanyang ninang? Lina po. Ninang sa Binyag, Kumpil. Ninang po sa binyag. Binyag. Anong pangalan po? Lina. Lina. Okay. Paano po ninyo nalaman na may mga ganong pangyayari? March pa daw po nagsimula yung relasyon nila pero natuklasan ko po ngayong October lang po kasi buntis po ako noong October. Kakapanganak ko lang po noong Okay. October. Ang tanong ko po, bakit po si Lina ang napili ninyong maging ninang ng inyong anak? Kasi naging magkaibigan po kami sa probinsya. Okay. Doon po niya inanak ng binyag yung anak ko. Tapos Oho. pumunta po kami ng Maynila. Tapos nitong mga ilang buwan pa lang, pumunta sila rito sa Maynila. Sumunod dito sa inyo? Sa inyo din tumira? Hindi po, kapitbahay lang po namin. Kapitbahay Upahan sila. lang. Okay. Opo. Sa palagay ninyo, dahil doon, kaya medyo nagkapalagayan ng loob. Hindi ko po alam sa kanila kung paano nabuo yung relasyon nila eh. Pero ang tanong ko po, yung anak po ninyo, ano pong pangalan niya? Yunil po. Ha? Yunil. Yunel. Ano pong Opo. palayaw? Nunoy. Alam po ba ni Nonoy na ninang niya yon? Hindi ko po nasabi sa anak ko. Ay, bakit? Kasi po nung... So, nung lumalaki po si Nonoy, hindi niya kilala tong ninang Ano niya? yung may ninang siya, pero hindi po niya ano yung mukha. Sa Hindi mukha. niya kilala kung sino. Bakit hindi nagpapakita si Lina pag Pasko? Hindi po Hindi kasi, nagre-regalo? nasa probinsya po kasi sila dati. Okay. Kailan So- lang po sila pumunta rito. So, nung lumalaki talaga si Nonoy, hindi niya kilala yan. Okay. Pero nung dumating na dito sa Maynila, hindi ba ninyo pinakilala na, Hindi ko po na- Noy, ito yung ninang mo, si Ninang Lina, ganon. Oo, hindi ko po nabanggit. Yun lang po pagkakamali ko, hindi ko nabanggit sa anak ko. Pero si Ate Lina, alam niya Opo. na inaanak niya yon. Okay. Sa palagay po ninyo, bakit sila nagkain-lababuhan? Ang sabi nga nila na nang nakakita ng kapitbahay namin, nagpupunta nga raw doon sa bahay ni Lina
na yung anak ko. Oho. Okay, nung nalaman po ninyo, kinausap niyo po ba si Nonoy? O, hindi naman po siya umaamin. Sabi, hindi raw totoo. Ganda mong Ilang ginagawa taon na sa po kanya. ba itong si Lina? 39 po. Single po ba? Hiwalay po sa asawa. Kasal? Hindi po. Ah, pero hiwalay. Opo. Okay, tapos ang anak naman po ninyo, single. Opo. Oh, bakit naman hindi po pwede? Parang nag-ibigan lang at langit at lupa. Hindi kaya para lang kasi naiisip natin yung label na kasi ninang siya tapos inaanak, parang kadiri tignan kasi delikadesa. O, hindi na po Parang siya pangalawang nanay. Dapat mahiya naman siya. Paano yun? Ang sabi niya, handa daw po kayo siya at gusto niya kayong maging, parang ano ba tawag doon? Bienan? Kapal ang mukha niya, maging biyanan. Ano, halos magkaedad. So, lang hindi kami niyo talaga niya. tanggap? Hindi ko po talaga tatanggapin. Paano yan. mangyayari niyan? Mga kasawsawang mga kapampangan, lumalabas, kumari ko, ay bienan ko. Ay, alamin nga natin anong nangyari. Bakit na naman nahulog ang kanyang saloobin at damdamin at imbis na ang kanyang pakimkim ay iba ang napatikim sa inaanak. Narito si Ate Lina Aureo. Pasok! Sandali lang! Sandali lang po. Sa bahay! Ang anak ko naman pumupunta sa bahay, hindi naman ako pumunta sa bahay. Diretso Chef na anak mo yun. tanong, Bakit Ate na? Lina. Relasyon ba kayo ni Lionel? Mayroon po. Meron! Oh, Gaano katagal na? simula nung March. Anong March? Dapat naghanap ka ng laking kape-aris. Abay, matatapos na ang taon na ito? Abay, mag-iisang taon na pala kayo? Oh, So, ibig sabihin, naga-something-something? mayroon. Ah! Nako mga kasawsawan, ang kwento ng pag-ibigan ni Ate Lina at ng kanyang inaanak. Kung ano ba nangyari, magbabalik po ang Face to Face. Bakit hindi mo sinabi kay Nonoy na Nonoy, ninang mo ako, akong dapat gumagabay sa'yo. Akong pangalawang ina mo. Ano magagawa ko? Mahal ko yung anak mo. Mahal mo? Bakit ba? Mas bata sa'yo yun. Kahit tahan. Harapin mo, face to face. Luzon, Visayas, Mindanao, buong Pilipinas, nakikisaw-saw. Handa na ba kayong magpayanig sa talakan? Ang inyong nag-iisang Barangay Hall on Air ay pupunta na mismo at dadayo sa inyong mga barangay. Wow! Mag-uusap tayo, aayusin natin ang mga problema nyo, one barangay at a time. Naginip na usapan, patikabong mga yan. Diskusyon na may resolusyon. Sa kauna-unahang talakserye sa telebisyon. Face-to-face now with pambansang kapitana, Chang Ami Perez. Hello mga kapampangan! Love namin kayo! Aba, handa na kayo sa talakan? Amin at ating pag-usap. Saan ba kayo? Sa Bula o sa Bude? Sa Brian, ready na rin ba? Umalik, dalik, Excited na mga misis dito, Hans? Yung mga katabi mo ba? Kami rin siya, kanina pa kami nag-aantay. Sausawa na! Saan ba tayo? Uy! Merry Christmas at face to face na! Gusto mo bang makisaw-saw tara ng kaibigan? Mga yan ay solusyonan. Face to face. Sinong sisipa mo? Face to face. Sinong ngingiti? Face to face. Ang mga problema? Face to face. Pag tutalikuran, harapin mo face to face. Mayagkat panapon kay Ko
tingnan nyo, Pasko na talaga. It's the season to be jolly, kaya parinig muna kami dyan ng isang pamaskong wow! Nakikipasko po ang Barangay F2F dito sa Municipal Plaza ng Barangay San Nicolas 1, Magalang, Pampanga. At dito makikita ang mga nagagandahang mga parol na swak ngayong Kapaskuhan. At syempre, bukod dyan ay kilala ang bayang ito sa napakasarap na mga pagkain tulad ng tosino, sisig, dito masarap, diba? At pakbet. Talaga? Dahil ito lang naman ang tinaguri ang culinary capital of the Philippines. And speaking of delicious, abay, sarap na sarap din sa pagbibigay ng komento ang ating mga sausawero mula sa ating fan page sa Facebook. Ito ay galing kay Ma'am Yossi ng Switzerland. Ay, nakakainis! Wala nga palang face-to-face bukas. Grrr! Chang Ami, pwede bang magka-face-to-face na lang din kayo pag weekend? Aba, wala na talagang pahinga? Para hindi kumpleto kasi ang araw ko kapag walang F2F. Hindi kaya addiction na ito. Pero okay lang. Hindi naman ito yung tipong dapat iparehab. I just love the learnings that I'm gaining every day while watching your show. More power po at sana hindi ako kundi madami pa ang ma-addict sa inyo, sa show ninyo dahil ito lang ang sa amin ay worth addicting for. Thank you so much sa iyo, Ma'am. Sa lahat ng mga kapatid natin sa Switzerland, kamusta po kayo? Sana nga ay patuloy na dumami ang mga F2F addicts at sabay-sabay tayong matuto sa mga kwento ng buhay ng mga ating nagiging bisita. Bago po muna ang lahat, binabati rin namin si Monsignor Noe Thomas at sa lahat ng Filipino community sa Paris, France na lagi ring nanonood sa atin. Hello din kay Father Angelo Franciscan mula naman po sa Jerusalem sa Israel. Kamusta po kayo? Happy birthday din kay Oscar Lunca at syempre sa mga loved ones ko na nagse-celebrate ngayong December ng kanilang birthday. Belated happy birthday syempre sa aking mama, Mama Dal. I love you and happy birthday sa papa ko. Happy birthday, Papa Dal. Sa aking pinsan na si Miss Lorna Tolentino, ang ating glamorosa. Happy birthday sa iyo, Kas! At ang aking little cackle, ang aking little Michael Jackson na si Sean Kyle, ang aking bunso. Happy birthday, Kylie! We love you! At syempre, mula pa rin po dito sa Pampanga, ako po ang inyong pambansang kapitan, ang inyong Chang Ami, na hindi magsasawang magpaalala sa inyo na kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan! At syempre, kasama pa rin natin ang mahal natin ng mga Pampanggenyos. Kumain na kaya siya ng sisig? Sa tabi ng riles ng tren, dun masarap kumain. Ang aking kapatid na si Hans Mortel, di mo alam yun, ha? Magandang hamon mga sausawero-sausawera at Chang, yung sisig na tikman ko kaninang lunch. Tapos merienda, nagtamales kami. Aba, at meron pang marami pang naiwang pagkain doon sa ating dressing room. Kaya halika na, simulan na natin ito. Ipakilala na natin ang ating mga kasama. Unahin ko na ang ating legal expert, Attorney Benedicto Acosta Jr. Ang ating naman siyempre family counselor and Doctor of Psychology, Dr. Camille Garcia. At siyempre ang ating Reverend Father Spiritual Advisor, Father Albert Mecaidor. Mga kapatid, ang ating trio tagapayo. Nabubusogin tayo sa aral ngayon, pareho ng pagkabusog natin sa mga masasarap na pagkain. At Pasko, Chang, saktong-sakto ang mga bisita natin, aba, magninang. Pero, bakit parang hindi nagustuhan ng nanay ng inaanak ang aginaldo ng ninang sa kanyang inaanak nga? Eh, paano nga kasi si Ninang na in love raw sa kanyang inaanak? Jingle bells, pero kay nanay, di carry bells. Kung dati si Ninang nagbigay ng pakimkim, ngayon, sa inaanak, siya'y nagpatikim. Yeah! Ito ang ating face-to-face issue of the day. Wisit na wisit si Ate Larina dahil sa dinami-dami ng babae sa mundo,
Hindi naman sila umaamin. Wala naman daw yun. Ba't ako naniniwala sa mga chismis? Kung bata pa po yung anak ko. Tsaka hindi naman po dapat mangyari yung ganun. Hindi totoo yun na nilambi ko po. Nililigawan niya ako. Hanggang sa nagkadibilupan kami. Manda ka sa akin pag nagharap tayo. Pati ba naman ako kinakatalo mo? Nakikiusap siya sa akin. Mahal daw niya ako. Wala kang magagawa. Sulian na kaya talaga ng kandila? Face off na! Dito lang sa Face to Face! Mga ka-face-to-face, ano ang gagawin mo kung ang iyong kumare ay napag-alaman mo na may relasyon sa iyong anak? Ito po ang pinagdadaan ng issue ngayon ni Ate Larina Cabrera. Pasok! Magandang hapon po, Ate Larina. Ilan po ang anak natin? 6 po. 6. Opo. Etong sinasabing anak po ninyong na-in love sa ninang, ilang taon na po ito? 23 po. 23. Opo. Pang ilan po ninyo ito? Panganay. Panganay. Okay po. Anong pangalan ng kanyang ninang? Lina po. Ninang sa Binyag, Kumpil. Ninang po sa binyag. Binyag. Anong pangalan po? Lina. Lina. Okay. Paano po ninyo nalaman na may mga ganong pangyayari? March pa daw po nagsimula yung relasyon nila pero natuklasan ko po ngayong October lang po kasi buntis mo ako noong October, kakapanganak ko lang po noong Okay. October. Ang tanong ko po, bakit po si Lina ang napili ninyong maging ninang ng inyong anak? Kasi naging magkaibigan po kami sa probinsya. Okay. Doon po niya inanak ng binyag yung anak ko. Tapos Oho. pumunta po kami ng Maynila. Tapos itong mga ilang buwan pa lang, pumunta sila rito sa Maynila. Sumunod dito sa inyo din tumira? Hindi po, kapitbahay lang po namin. Kapitbahay Upahan sila. lang. Okay. Opo. Sa palagay ninyo, dahil doon, kaya medyo nagkapalagayan ng loob. Hindi ko po alam sa kanila kung paano nabuo yung relasyon nila eh. Pero ang tanong ko po, yung anak po ninyo, ano pong pangalan niya? Yunil po. Ha? Yunil. Yunel, ano pong Opo. palayaw? Nunoy. Alam po ba ni Nonoy na ninang niya yon? Hindi ko po nasabi sa anak ko. Ay, bakit? Kasi po nung... So, nung lumalaki po si Nonoy, hindi niya kilala tong ninang Ano niya? niyang may ninang siya, pero hindi po niya ano yung mukha. Sa Hindi mukha. niya kilala kung sino. Bakit hindi nagpapakita si Lina pag Pasko? Hindi po Hindi kasi, nagre-regalo? nasa probinsya po kasi sila dati. Okay. Kailan So- lang po sila pumunta rito. So, nung lumalaki talaga si Nonoy, hindi niya kilala yan. Okay. Pero nung dumating na dito sa Maynila, hindi ba ninyo pinakilala na, Hindi ko po na- Noy, ito yung ninang mo, si Ninang Lina, ganon. Oo, hindi ko po nabanggit. Yun lang po pagkakamali ko, hindi ko nabanggit sa anak ko. Pero si Ate Lina, alam niya Opo. na inaanak niya yon. Okay. Sa palagay po ninyo, bakit sila nagkain lababuhan? Ang sabi nga nila na, nang nakakita ng kapitbahay namin, nagpupunta nga raw doon sa bahay ni Lina yung anak ko. Oho. Okay, nung nalaman po ninyo, kinausap niyo po ba si Nonoy? O, hindi naman po siya umaamin. Sabi, hindi raw totoo. Ganda mangyayari Ilang taon sa na po buhay ba niya. itong si Lina? 39 po. Single po ba? Hiwalay po sa asawa. Kasal? Hindi po. Pero hiwalay. Opo. Okay, tapos ang anak naman po ninyo, single. Opo. Bakit naman hindi po pwede? Parang nag-ibigan lang at langit at lupa. Hindi kaya para lang kasi na iisip natin yung label na kasi ninang siya tapos inaanak, parang kadiri tignan kasi delikadesa. O, hindi na po Parang siya pangalawang nanay. Dapat mahiya naman siya. Paano yun? Ang sabi niya, handa daw po kayo siya at gusto niya kayong maging, parang ano ba tawag doon? Biyenan? Kapal ang mukha niya, ah. Maging biyanan. Ano, halos magkaedad. So, hindi niyo talaga tanggap? Hindi ko po talaga tatanggap. Paano mangyayari niyan? Mga kasawsawang mga kapampangan, lumalabas, kumari ko, ay biyenan ko. Ay, alamin nga natin, anong nangyari? Bakit na naman nahulog ang kanyang saloobin at damdamin at imbis na ang kanyang pakimkim ay iba ang napatikim sa inaanak. Narito, si Ate Lina Aureo. Pasok! Sandali lang! Sandali lang po. Sa bahay! Ang anak ko naman pumupunta sa bahay, hindi naman ako pumunta sa bahay. Diretso Isip na anak ko yun. tanong, Balik Ate na. Lina. Son ba kayo ni Lionel? Mayroon po. Meron! Oh. Gaano katagal na? Simula nung March. Anong March? Dapat naghanap ka ng laking kape-aris. Abay, matatapos na ang taon na ito? Abay, mag-iisang taon na pala kayo? Oh.
So, ibig sabihin, naga-something? Mayroon. Ah! Nako mga kasawsawan, ang kwento ng pag-ibigan ni Ate Lina at ng kanyang inaanak. Kung ano ba nangyari, magbabalik po ang Face to Face. Bakit hindi mo sinabi kay Nonoy na Nonoy, ninang mo akong dapat gumagabay sa'yo. Ako ang pangalawang ina mo. Ano magagawa ko? Mahal ko ang anak mo. Mahal mo? Bakit ba? Mas bata sa'yo yun. Kahit dahan. Harapin mo, face to face. Ang face-to-face po ay nandito pa rin sa bayan ng Magalang, Pampanga. Kakaiba ang ating issue ngayon mga kasawsawan, si inaanak na in love kay Ninang. At sabi nga ni inaanak na Nonoy, mahal mo si Lina. Nung nakilala mo ba siya, alam mo na ninang mo siya? Hindi po. Hindi. Saan kayo nagkakilala? Doon lang po din sa sa lugar namin. Sa inyo? Anong nagustuhan mo sa kanya? Bakit ka na in love? Kasi malambing po siya, tsaka mabait po. Malambing at mabait. Hindi kaya naghahanap ka lang ng pagmamahal ng isang inanoy? Siya ba ang una mong girlfriend? Actually, hindi. Pangalawang girlfriend. Pangalawang girlfriend mo na. Ito bang unang pagkakataon na nagkaroon ka ng girlfriend na may edad sa'yo? Oo. Yung dati mo, ilang taon? Matanda po ako sa kanya ng Mas matanda ka ng isang taon. So anong nagustuhan mo nga? Gusto nakita ko lang po sa kanya yung pag-aasikaso. Pag-aasikaso. So, nung nagligaw ka, bakit mo nilihim yun kay mama mo? Kasi baka po pauwiin niya po ako ng probinsya ulit. Gaano katagal mo niligawan si Lina? 1 buwan po. Mga 1 buwan. So, Dalaw lang po ako sa bahay. dumadalaw ka. Pero nung naligaw ka, alam mo ba, naging tapat siya sa'yo na may anak siya? Opo. Sinabi niya. Ilan ba ang anak mo, Lina? Dalawa po. 2. So, kaya mong tanggapin yung, at mahalin yung 2 batang yon? Hindi ko po alam kasi naguguluhan po ako kasi nagbalikan po kami nung Naguguluhan ka kasi nagbalikan kayo. Bakit? Naghiwalay ba kayo? Hindi po, yung pangalawa ko pong girlfriend. Nagbalikan kayo nung pangalawa mong girlfriend. Ano? Nalito ako? Yung una po, Mahal mo? Yung una mong girlfriend, binalikan mo. Siyempre, hindi alam ni Lina yon. hindi po. So, bakit ka nakipagbalikan dun sa una mong girlfriend? Kasi po ma'am, pumunta po dito yung yung girlfriend ko. Nagkita rin po. Yung girlfriend mo, teka lang, taga saan to? Taga probinsya nyo? Okay, sinundan ka dito. Tapos, nagkabalikan kayo. Nagkita po kami. Nagkita kayo. Kailan kayo nagkita? Yung nakarang buwan lang po. Nakaraang buwan. Nung nagkita kayo, kayo pa rin ba ni Lina noon o hindi na? Medyo hindi na po kami nag-aaway po kasi kami. Nag-away kayo. Bakit kayo nag-away ni Lina? Sa mama niya. Dahil sa akin? O baka nakakita ka na naman ng bago? Wala akong bago Ay, siya. nako. Ano ko? So, nagkabalikan kayo nung una mong girlfriend na hindi alam ni Lina. Ngayon mo lang narinig yan, Lina? So, kung tatanungin kita ngayon, Nonoy, sino ang mas mahal mo? Yung una mong girlfriend na binalikan mo na hindi alam ni Lina? O si Lina na mahal ka at nagmamalasakit at malambing sa'yo? Yung una ko pong girlfriend. Ha? Yung una po. Ay, patay tayo dyan! Yung unang girlfriend ang gusto mo! Bakit kayo naghiwalay ba nung una? Nag-aaway rin po kami noon kasi Nag-away. gusto ko pong pumunta dito ng Maynila. Oo.
sinasama ko siya, ayaw niya po. Ayaw niya. So, Ate Lina, mukhang bigla tayong nilaglag nung taong sinasabi mong mahal ka at kaya kang ipaglaban. Mapigilan sana ang sulian ng kandila. Ito po ang nais ng F2F para sa magkumaring Larina at Lina. Kaya naman po nararapat na ito ay pagbuhusan po ng tapat at masinsinang heart-to-heart counseling kasama po ang ating trio tagapayo. Alam na asawa mo yung tungkol ka. Nung una po, hindi po siya naniniwala. Itong huli, sabi niya, pagsabihan ko daw yung anak niya. Hindi rin kasi namin ugali mag-asawa yung maging masukan kung ano yung may nililigawan siya. Hindi naman yung katulad niya, ninang niya. Gabay ka niya. Pangalawang magulang. Bilang magulang. Pangalawang magulang. So, at maliwanag sa atin yun na ninang ay isang pangalawang magulang. Yun ang pinakamaganda. Attorney Acosta, dun po sa naging counseling ninyo kasama ang ating mga bisita ngayong hapong ito, mukhang naliwanagan na si Nonoy. Tama yan, Chang. At bago pa itong counseling ay nakita ko na nga na nakapag-desisyon na si Noynoy na babalikan na nga niya yung kanyang unang girlfriend. Ang binigyan ko na lang ng diin sa kalagayan ni Noynoy ay huwag niyang tawaran yung naging damdamin ng kanyang ninang na minahal siya labis at higit sa kanyang pagiging ninang. Kay Lina naman, Lina, sana maunawa mo rin na ang mga ninong, ninang, pangalawang magulang ng mga inaanak, sana'y manatili lamang tayo dun sa damdaming yon at huwag nang haluan pa ng mas nakakahigit doon sa kalagayan yon. At salamat naman at mukhang natanggap mo yon at handa mo pa rin tanggapin na talagang inaanak mo lang itong si Lionel. Yun lamang. Salamat po, Attorney Ben. Dr. Camille, nakita po natin yung biglang pagbagsak nga ng mukha ni Ate Lina dahil nung sinabi nga ni Nonoy na binalikan niya yung kanyang girlfriend, nalungkot din tayo para kay Ate Lina kasi parang nandoon yung kanyang mataas na expectations na talagang ipaglalaban siya ni Nonoy. Kumbaga sa pelikula talagang mahal kita maging sino ka man. Parang ganun ang dating. Yun ang mahirap, Chang, kasi may mga pagkakataon na tayo bilang isang tao, nag-expect tayo palagi eh. Lalo pa kung nag-i-invest tayo ng emosyon tulad ng pagmamahal. Ang iniisip natin, mamahalin tayo in return. Kung meron man expectations, siguro, you have to lower your expectations na baka ito ay isang experience din para sa akin. Or kung sakasakali man na gusto kong magkaroon ng karelasyon, hindi yung sa ganitong klaseng pamamaraan. Pangalawa, siguro dapat din nating isipin na bilang isang tao, nandun, alam niyo, napakahalaga sa atin ng ng respeto. Kaya nga palagi yung sinasabi, ay, tiyo mo yan, tiya mo yan, pinsan mo yan, ninong mo yan, ninong mo yan. Kasi pag gano'n na sinasabi mo na yan ang ninang mo, ninang Lina, alam mo kaagad ang limitasyon mo bilang isang tao na, ops, hindi pa pwede, ninang yan, ops, hindi pa pwede, pinsan yan. Kaya napakaganda ng ating kagandahang asal na ibinibigay sa atin na ating mga magulang, lalo na pagdating ng Pasko, di ba sasabihin ganun, mano po ninong, mano po ninang. Hindi pa pwedeng mano po honey. Dahil kasi kung yan ang sasabihin mo, chances are babalik na naman tayo dun sa ganitong klase na may pagkakataon na baka ma-crossover natin yung respeto na ibinibigay natin sa ating mga ninong at ninang. Yun lang. Thank you, Doktora. Masaya po ang lahat, Father, dahil nga sa naliwanagan si Nonoy at pinahalagahan pa rin niya yung kagustuhan ng kanyang ina at binigyan pa rin niya ng pagmamahal at respeto ang kanyang ina, hindi po ba? Ang pagiging ninang at ninong, dapat nating balikan din anong kahalagan nito. Kasi nung tayo bininyagan, di ba, ang magulang ay pipili ng ninong at ninang para maging pangalawang magulang at gabay sa batang lumalaki bilang maging isang mabuting Kristyano at isang maging mabuting Pilipino. Kaya yun ang rason kung bakit ninong at ninang. At ang ninong at ninang hindi lamang tagabigay ng regalo tuwing Pasko, kundi isang huwaran din, tagaturo sa tamang dapat gawin o anong marapat gawin. Kaya
dito lumilito sa atin ang pagkatalaga ng karunungan at kapalaluan. At ako natuwa naman kay Nonoy na nakita niya ang kahalagahan ng magulang at ang kanyang pagkakamali. At hangarin ko rin kay Lina na buksan ng isipan at matuto sa pagkakamali. At ituwid ang landas na upang sa pagdiriwang ng Kapaskuhan, lahat ay maging tunay ng masaya, magalak, dahil yung pagmamahal lang doon sa atin ay nandyan at ating angkinin. Maraming salamat. Maraming salamat sa ating pong mahal na trio, Tagapayo. Noy, siguro nga ngayong naliwanagan ka na at talagang inaamin mo na nagbalikan na kayo ng girlfriend mo at mas mahal mo siya. Ibibigay namin sa iyo ang pagkakataon na ito na makapagpaalam ng maayos kay Lina. Lina, sorry kasi hindi ko naman kasi alam na ikaw yung ninang ko eh. Sana maunawaan mo ako kung bakit ko ginawa yun. Kasi mas mahalaga pa rin sa akin si Mama. Na siya yung ina ko. Tsaka nagbalikan na rin kami ng girlfriend ko. Yung sinasabing kinukwento ko sa'yo. Kaya sana patawarin mo ako. Lina, tinatanggap mo ba ang paghingi ng tawad ni Nonoy? Sorry din na hindi ko sinabi sa'yo. Sorry din sa nagawa ko sa inaanak ko. Sana hindi na makulit sa iba. May inaanak ka pang iba. Tsaka malay mo, ngayong Pasko, bigyan ka ng pamasko ng Panginoon, balikan ka ng asawa mo. Pagdadasal ko rin yun. Oo. Tsaka kaya ko naman ibalik yung dati natin pagkakaibigan eh. So wala nang samaan ng loob? Wala na po. Peace na? Oh, peace na. Ito naman dalawang kapitbahay na ito na mahadera. Oo. Tapos si Aling Evelyn, akala niya yata siguro talagang magkakatuluyan si Nonoy at saka si Ate Lina. Wala na yun. Ate Lina, alam naming malungkot ka, nabigla ka sa mga narinig mong revelasyon mula kay Nonoy. Pero sa pagkakataong ito, siguro hihingang kita ng mensahe hindi bilang si Honey ni Nonoy, kundi ninang ni Nonoy. Nay, sana mahalin mo girlfriend mo ngayon. Huwag ka nang makikipag-away. Makakayanan mo bang tawagin si Honey ng ninang, Noy? Iba na, ninang na talaga. Opo, ninang na po. Ninang na, hindi na Honey. At saka hindi ka na pwede mag-kiss kay ninang, mano na lang. Ha? O maghanda ka na ng regalo, Ate Lina. Huwag mo na irigalo ang sarili mo. Ay iba na lang ang irigalo mo. Ha? Para naman maging masaya ang Pasko natin, hindi ba? Bakit ka natawa, Hans? Naunawaan namin na masakit ito para sa'yo, Ate Lina, pero hangad namin na talagang dumating yung araw na makahanap ka ng talagang para sa'yo. Salamat sa ating mga bisita. Aminan na po tayo mga kapatid, mga ka-face-to-face. Marami na naman po tayong napulot na aral sa ating kakaibang kwento na naman ng buhay ngayong araw na ito. Wala pong pumipigil na tayo ay umibig. Lahat tayo ay pantay-pantay pagdating sa pagmamahal. Sabi nga, age doesn't matter. Ang mahalaga, tunay, tapat at wagasang pag-iibigan para ito ay tumagal. Para po naman sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, sa mga taong miyembro ng Samahan ng Malalamigang Pasko, ang magpapainit ng inyong puso ay ang pag-ibig
ng tunay na diwa ng Pasko. At ito ay walang iba kundi si Hesukristo. Maraming salamat sa inyo mga kapatid! At syempre, thank you sa iyo, Hans Mortel, aking co-host. Sa Dance Squad, abay lalo na kay RJ De Dios na nagsa-celebrate ng kanyang birthday. Happy birthday, RJ! Salamat din sa aming pagod na si B1 at B2. Sa ating pong trio, tagapayo, ang ating mahal na Sausawero at Sausawera. At syempre pa, kaway na mga kapatid natin dito sa Barangay San Nicolas 1, Magalang, Pampanga. At higit sa lahat sa ating po mga bisitang nagbahagi po ng kanilang tunay at totoong kwento kung saan lahat po tayo ay natuto. Sa mga kapatid po nating Kapampangan, Kaluguran Daka, salamat po ng marami sa inyo. At bago lang po tayo tuluyang magpaalam, gusto lang po namin magpasalamat sa mga taong tumulong po sa amin para maisakatuparan ang pagiging face-to-face namin dito sa Pampanga. Muli, salamat kay Mayor Romulo Pecson, Vice Mayor Renato Bartolome, Chairman Amado Guzman ng Barangay San Nicolas 1, Municipal Administrator Edel Morales, sa Municipal Chief PNP Ferdinand Perez at Executive Secretary Ginoong Roel Dairit mula sa Office of the Mayor. Maraming salamat po at aasahan namin ang gagawin niyong pagwagayway ng ating face-to-face flag. At mga kapatid, abangan niyo kami sa susunod na araw kung saan po kami dadayo para pag-usapan at ayusin ang inyong mga issue one barangay at a time. Mula po dito sa Pampanga, ako po muli ang inyong pambansang kapitana, ang inyong Chang Ami, na laging magpapaalala ang problema. Pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Maligayang Pasko po sa ating lahat at para sa inyo to, mga kapatid. Ngayong Lunes, peking nagtiwala sa nagdudoktor-doktoran, imbis na gumanda, sumaka! Una po, happy ako. So anong nangyari mong naging pagbabago sa mukha mo? Pahawakan niyo po yan, ma'am. May mga ano yan, oh. May mga bukol-bukol po yan sa loob. Paano mo sinusukat? Paano mo inaalam, Ara? Oh, tansya ko. Tansya! Hindi ka natatakot? Happy naman ang ibang nagpagawa, pero alam nga ba niya ang kanyang ginagawa? Anong pinagawa mo kay Ara? Ilong po. Kismi po sa kababa. Sa'yo ba, nagawa mo ng turukan ng sarili mo, Ara? Kung sila may tiwala sa'yo, ikaw wala kang tiwala sa sarili mo. Bakit? Face to Face, ngayong Lunes, 4:30 p.m. Bago ang T3, dito lang sa TV5.